Parang mga may topak ho, mga kababayan. Atat na atat na maibuko si Martin Romualdez sa publiko, atat na atat mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos para maibalik yung panunungkulan ng mga Duterte. Pero kapag kalabasan na ng ebidensya, ang sasabihin, sa tamang panahon. Ano yun, Aldab? Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, nasaan na ang video ng Peanut Gallery, Maleta Network? Hindi natin alam. Di ba, Tato? O Sir Tato at Aurelia Adena? Nagbumukang blackmail na lang ho, mga kababayan eh. Ba't hindi pa ilabas? Di ba? Ang yayabang, merong 90 minutes video. Baka pag linabas, lalong madidiin sila na talagang meron silang na talagang meron silang pinamba-blackmail at hinihintay na magbigay si Congressman Martin Romualdez. So, sabi ni I am Batman, nagustuhan ni Baste ang lollipop ni Frank. Uy, ano ba yun? Yung candy ang ibig mo sabihin dyan. Ano po, nagugulat naman ako sa mga komento mo. I am Batman. Oh, ngayon, alisin natin. Itong si Harry Roque, mga kababayan. Dumito na ho tayo sa mismong topic natin, mga bossing Chief Amo Sir. Kagabi dyan sa Pilipinas, umaga dito sa amin, si Nicolas Kaufman, nag-withdraw na. No? Kumbaga, iiwanan na ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Biruin mo, ilang buwan ang itinigal ni Nicolas Kaufman, mga bossing. Marso, nung nagkaroon ng kaso na, nung nailipat na sa The Hague, ang dating Pangulo. March, tapos dumating yung Marso din, Abril, Mayo, siguro 14. 14 buwan, mga kababayan, naglingkod si Kaufman dito kay dating Pangulong Duterte. At ang balita po, mga boss Chief Amo Sir, na kinikita daw at sinasahod ni Atty. Kaufman ay 150 million pesos daw po, mga kababayan. Magkano yung 150 million pesos? Dito sa pera namin, dahil 70 eh. No? Ang $1 dito ay 70 pesos. No? Magkano yun? So sabihin na natin, $2 milyong mahigit. Siguro baka sa US, 2.5 million, mga kababayan. Ano po? Sa US money, 2.5 million. Dami din yun, ha? 2.5 million, multiply mo sa 10, $25 million. Tapos idadagdag mo yung apat na 2.5, $35 million, mga kababayan. No? Dito naman po, sa Estados Unidos, kung saan mang lugar, saan mang bansa, mga boss Chief Amo Sir, baka yung 5 milyong bahay, palasyo na po yun. Dolyar ang pinag-uusapan natin, ha? Palasyo na po yun, mga boss Chief Amo Sir. Kung totoo na 150 million ang kinikita ni Kaufman, mga boss Chief Amo Sir, paldong-paldo nga ho. Ano? Tapos na-realize na, naku po, simulat sa pulpa naman eh. Alam kong mahihirapan ako dito sa kaso na ito eh. Ano? Sige, kapag kayong mapipres na yung mga account nila, lalabas na ako. Pag-a-out na ako, ipapasa ko na sa iba. Kasi ayan, tuluyan na mga kababayan eh. Nicolas Kaufman withdraw as Duterte ICC lawyer. Kapag ka ikaw, mga boss Chief Amo Sir, lawyer ka. At alam na alam mo na kaya mong ipanalo yung mga kaso. Hindi mo iwanan yan eh. Yung iba kapag yung kanilang mga kliyente, mga bossing, walang pambayad. Kung hindi ho ako nagkakamali, yung iba na mga lawyer, pag alam nilang walang pambayad yung kanilang kliyente, ang gagawin niya, sige, kung ano yung mababawi natin, puporsyentuhan mo na lang ako. May mga ganon, mga boss Chief Amo Sir. 30% yung makukuha ko kung sakali pag naipanalo. Kasi, syempre, ina-analyze at pinag-aaralan ho ng mga lawyer yan, mga kababayan. No? Pero ikaw, kapag kayong ganyan, na iiwanan mo,
Tapos alam mo na dating Pangulo at Vice Presidente yung kanyang anak, magagawa mo pa bang iwanan yung kliyente mo? Hindi. Lalo na't kung alam mo na panalo ka. Di po ba mga kababayan? Ramdam ko, alam na ni Kopman sa sarili niya, walang kapag-apag-asa. Walang kapag-apag-asa yung mga kaso ni dating Pangulong Duterte na maipanalo, mga bossing. Oo, kasi simulat sa pool pa naman ho, mga kababayan, yung mga naging estilo ni Kopman, biruin mo, interim release. Ano pa, yung hindi daw pwedeng isinusulong na hindi daw po pwedeng tumistigo yung mga testigo kapag walang ID. Puro ganun, no? Pinupolitika, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapakulong dito kay dating Pangulong Duterte, etc. Pero doon po sa mga dapat isagot, mga kababayan, sa kaso ng dating Pangulong Duterte, wala silang sinagot. Laging sinasabi, pinupolitika. Kaya nakakulong si dating Pangulong Duterte dahil pinipressure ni Marcos yung ICC. Kesyo may mga nalalaman pa sila na binabayaran yung ICC. O di ho ba? Lahat na ginawa nila. Lahat na sinubukan nila. Ano po? Pero, ang pansin ko sa kanila, kahit na isa doon sa issue doon ng dating Pangulo o doon sa kaso, wala silang nasagot. Puro teknikalidad ang binabanat nila. Ano sabi dito? In light of the aforementioned, in accordance with regulation of the court, I hereby respectfully request leave to withdraw as counsel for Mr. Rodrigo Roa Duterte in the case of the prosecutor Rodrigo Duterte. The lawyer's request is still subject to the ICC trial chambers pre-approval. This is the court that handled Duterte 3 counts of crimes against humanity. At mga kababayan, hindi lang po si Kopman. Kung kagabi, ang balita po, si Kopman ay nag-withdraw na ng kanyang nagwi-withdraw na bilang lawyer ni dating Pangulong Duterte, hindi lang po pala si Kopman, mga kababayan. Dahil meron pa, pati yung isang French na abogado ni dating Pangulong Duterte, ayan sabi, ICC Trial Chamber 3 tinanggap na ang pagbibitiw ng abogadong si Dove Jacob. Sino daw ho yun, mga bossing? Yun daw po yung French na na abogado ng dating Pangulong Duterte.